punta na tayo sa designing part. So, edit tayo, no? So dito sa sa designs natin is meron tayong home, meron tayong about, meron tayong product, testimonial, and contact us. Since we are building a website, not a sales page. So website na kung saan nandun yung i-showcase natin lahat ng products na meron tayo. Okay? So let's say palitan muna natin tong yung background natin. So dito lang 'yan. So paano magpalit ng background dito sa sa head sa loob ng builder natin. So i-click mo yung click mo yung section na 'to. At dito naman is may makikita ka dito sa design, may add image and merong image. Kung naka-blank pa 'yan, sample nakaganito, so pwede kang mag-add image. But if may image na, pwede mo yang i-click tapos choose image at dito ay i-click mo tong upload. So upload tayo. Ayan, then hanapin mo yung cover photos na gusto mong ilagay sa iyong website. Ayan. So hanap lang ako. Sample ito. Ito lang yung ito yung ni-ready ko. Ayan. So let's say meron na tayong ganito. Ayan natin yan. Delete natin. So this will be our background. Pwede tayong mag-overlay pa dito, no? Overlay tayo ng let's say gradient. Tapos lagay natin dito is kung ano yung kulay ng brand natin. Ito na lang. Tapos dito ay natin siya. Ito na part. Let's say this will be 90 para doon siya na. Okay. Ayan. So, pwede na tayo maglagay pa dito ng let's say the text. So, this will be the H1. So, let's say tayo. Palitan natin ng kulay. Let's put it white. Ayan. At ngayon, ay palitan na natin ng headline. Boost your health with organic, natural, and natural supplements. Yeah. So let's say this will be 45. Ayun. Tapos lagyan natin ng lagyan natin ng sub headline. Ayan. Totally drag and drop, 'di ba? Hindi na masyadong Lagyan natin 20. Hindi na masyadong kailangan ng technical skills dito. Okay. Is not, health is not an expense, but it is familiar ba kayo dito? This is an investment. Ayun. Kita natin ng kulay, and that will be white. Tapos, ayan, lagyan na natin ng button. Tapos ngayon is maglalagay tayo ng button. Kahit aling button dyan yung pipiliin mo. Pwede namang i-update yan eh. So let's say this will be the buy now. 15, 20. Natin. Let's try to put magandang kulay dito. Meron akong ma-share ko sa inyo. Grabe, ang galing nito eh. Colors.co. Cool. Yan. Colors.co, which is pwede tayong pwede niyang i-fix yung background color natin. Dito tayo, contrast checker. Ito ba yun? Contrast checker. Ayan. Let's check. Okay, so contrast checker. Ayan. So pwede nating, let's say, kunin natin to na. Color of this one is, ito, kunin natin. Ayan, copy. Punta tayo dito. So pwede nating ilagay, background color is yan. Tapos dito is, let's say, ito yung text color natin. Text color. Ayan. Okay. Tapos, click to fix. Adjust background. So yung background ang anuhin natin.
So ito yung magiging background natin. Yan. Ayun. Para hindi siya para mag-complement yung kulay niya. Di ba ang galing? Na-miss talaga ako noon eh. Meron palang mga ganito yung tipong sobrang helpful niya. So, yun, I hope makatulong din yon sa pag-enhance ng ninyo, ng colors ng inyong website. So, for example, ang natin is the color is white. Meron tayong white na text. So, lagay natin dito. Tapos, that's the color of the, no? Click the fix. Click the fix. Yan. So, yun, pwedeng i-white natin. But for this one, meron kasing times dito na pwede mong i-click tong adjust text color and also or adjust both colors. Yan. So minsan may ganyan. I don't know what is happening right now. Yan. Okay? So let's say this will be the colors of our product. Not the product. Ayan. Boost your health. Also this one will be the by now. So let's try to put it red, no? Kagandahan kasi sa WebKit is pwede mo i-search yung pangalan ng kulay. Tipong hindi mo na kailangan ng hex code. Search mo lang yung red. Okay, lumabas na yung red. Ayan. Tapos lagyan natin ng animation. Dito, type as false. Then, lagyan natin dito, infinite. Ayan. Meron na tayong by now, infinite. Then dito, let's say, lagyan natin dito ng learn more. So wag niyong gawin na yung tipong the same ang setup or ang ng buttons natin na magkatabi. Yan. Kung ano yung kulay niya, click nyo lang. So the background color is red. So the color of the text gawin yung red. Yan. Tapos ngayon, yung background is gawin yung white. At lalagyan niyo siya ng border na at least 2. Tapos lagyan niyo dito yung border na color red. Yan. Okay. So, ito, 20, 20, and that's it. Para merong difference between the two. Okay, so I hope learning, no? That for the sa headline na part, which is I know na magagawa niyo rin 'yan. And by the end of the by the end of this training, meron naman ako ibibigay sa inyo na guide. So I will send a guide sa inyo dito. Tulad dito, our page includes social proof. Yan, so meron siyang example. Click niyo lang. So ito yung mga social proof natin na mga example na social proof na pwede niyong gayahin. Okay? Very helpful to itong checklist na to. Tapos watch. Yan. So can be improved. For example, bad can be improved. Ano siya? Basta literal siya na conversion rate optimization checker. Okay. So balik tayo dito sa natin, sa designing natin. Yan. So dito naman tayo, healthy food, free shipping, 24-hour at 24/7 support and from our farm. So focus muna tayo sa paglagay ng product. Kasi sa designing, kayo nang bahala sa designing Ang problema 'yon. Ang pag-usapan talaga natin ngayon dito is more on sa technical na part para mas madali yung ma-integrate ng yung mga kailangang integrate from POS to WebCake, mga ganon. Sa design kasi is mga drag and drop naman to nandito So focus tayo sa product. There are two ways to add your product here in WebCake. Since ang pag-usapan natin is multiple products. So there are two ways sa pag-add ng product dito. The first way is ganito. Medyo siya, manual talaga. Sample, upload tayo ng media. Media, upload, tapos dito tayo sa image, then dito tayo. So, upload ko na lang to lahat. Let's see barley, tapos ito na. Ilahat ko na. Yeah. So, nakakibi lang siya lahat, no? So, let's say ito muna si Boss Coffee. Ayan. Okay. For example, delete ko na lang to. Ito muna tayo kay Boss Coffee. So, lagay natin dito yung pangalan. So, this will be the Boost Coffee.
Boost Coffee, tapos lagay natin the price, no? Price natin dyan. Okay. Mark na natin to. Align left. Ayan. This will be the price of Boost Coffee. So let's say 840 pesos. Okay. Tapos lagyan natin ng button na buy now or add to cart. Add to cart yung gagamitin natin. So hanap tayo dito ng kahit saan na dyan. Saan na lang. Buy now or add to cart. So let's say add to cart ito. Add to cart. Buy now or add to cart. Okay, palitan natin ng kulay. Let's say enter, then delete. Tapos yung border color is boom. Ayan. So ito na yung product natin. Buy now and add to cart. So first is si buy now. Pwede natin siyang i-redirect papunta sa order form, which is wala pa tayong order form ha. So pausapan muna natin si add to cart. So add to cart naman is i-click mo yan, tapos advance. Then dito, add event. Tapos dito naman is on click, add to cart. Tapos i-select mo yung product na Boss Coffee. Boss Coffee. Ayun. So ilang quantity? Isa lang. Variation, Boss Coffee pa rin. Okay. Para nang sa ganon is pwede na siyang ma-add to cart. But take note, meron tayong kailangang i-enable dito. Dito tayo sa section, tapos i-enable nyo tong cart. Ayan. So meron na tayong cart. So save natin to at pakita ko sa inyo kung anong mangyayari sa pag-add ng cart dito sa loob ng ating designs. Add to cart. Okay, added na siya sa cart natin. Pwede akong magdagdag ng numbers. Pwede akong magbawas. And pwede na akong mag-checkout. Okay, since wala pa tayong order form, hindi pa siya mapupunta sa checkout form. So duplicate. Enter. So this will be the biotin, and this will be the Barley Pro, and this will be the, no, bakit Boost Coffee pa to? Photos, let's try DHA na. Sa is DHA. DHA. Ayan. So, meron na tayong iba't ibang uri ng product. Okay? So, pwede natin tong lagyan dito sa taas ng, open natin to. Lagyan natin dito, our best product, best sellers product. Ayun. So, okay na tayo dito. Hindi pa pala. Yung add to cart is papalitan pa natin ng mga products yan. No? So, isa na lang yung ano natin. Kasi the rest is, yan na natin yung, yan biotin. Ay, wala. Ito na lang Barley Pro. Barley Pro. Ayun. Tapos itong, no, PJ. So, yun yung logic nyo or yun yung process kung paano tayo mag-add ng product na manual. But if you want na mas mabilis, ganito rin. Section, tapos ito. Ayan. So for example, ito yung gagamitin ninyo. So mag-create lang tayo or mag-connect lang tayo ng product. Connect product, choose product, tapos lagay natin lahat ng products. So let's say 4 muna.
So kasi dito is 4 mo na yung nilalagay ko eh. Bakit 4? Kita ko sa inyo ha. Remain quantity, pwede mo set up dito, layout row, pwedeng row 2. Ganyan yung setup niya. Tapos button show, button cart, flash sale, numerical order, yan, product name. So pwedeng product name lang. Okay? Tapos online mix and maganda to origin and selling price. So background will be the contain. So kayo bahala, contain or fill or cover. Cover na lang. So after that, ito po yung niya, mangyayari. If ganun yung process ha, ayan. Okay, kita niyo, naka-set up na siya. Dito is paisa-isa natin siyang nilalagay. So ito, naka-set up na siya. 1, 2, 3, 4. Okay, so next naman, duplicate natin yan. Lagay natin dito. And another product naman. So remove natin yan. Or choose pala. Wala na tong prime. Wala na tong juice. Wala na tong optimum. Ayan. 1, 2, 3, 4. Dito naman tayo. 1, 2, 3, and 4. Save. Okay. So remain quantity, numerical order, none. Tanggalin na lang natin yung numerical. Kasi may dalawang section tayo eh. Okay, so ganito siya. What's the difference between the two? Ito, add to cart natin, lagay siya dito, di ba? So dito naman is add to cart natin dito. Pwede pa siyang mag-buy now, pwede siyang magdagdag muna, ganyan. Tapos saka natin i-add to cart. At yung pinapakita ko kanina sa POS natin sa product na description, kung maglalagay tayo ng description dito is dito po siya mag-show up. Yan, sa description na to. And if ever meron kang variations, pwede rin tayo mag-select ng variations dito. Sample, add to cart muna tayo at yun, added na siya sa cart natin. Okay? So mas mabilis ang pag-set up ng ganito compare sa isa-isahin mo siyang i-set up na ganito. So, balik tayo sa editor. At the same time ay palitan natin yung pangalan ng cart is i-click mo lang yung group tapos i-double click or i-click mo ulit yung button. Double click mo yung button. Okay? So sa button is ito siya, text button. Lagay natin dito ay add to cart. Add to cart. Not add to cart. Buy now na lang. Ayan. So that's the icon and the width, the size. Pwede nyo pang palitan dito, no? Yung natin, yung color ng ating buttons para siya doon sa brand niyo. Let's say ito rin ay this will be buy now. Ayan. So add pa tayo ulit ng isa pa. So ito naman ay tatanggalin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ayan. Meron pang meron pang 4 na natira. Lagyan ko ng isa. Tapos ito rin para pantay sila. Ito. Dali. Meron pang Save. Yan. Dito na lahat ng product natin. Kulang pa ng extend. Yun lang yung disadvantage dito if you set up this one is hindi mo siya makikita kung hanggang saan siya. Yan. May natatabunan na ba or wala pa. Ganun lang yung niya. Medyo na part. Mahirap na part. Dito. So collagen, meron bang naulit? Ayan. So yan yung pag-add ng multiple products natin na pwede nang ma-set up. Yes, pwede. May makikita kayong dito. Let's say ito. I-buy now ko dyan. Pwede ako mag-navigate ng picture dito.
if multiple pictures ang nilagay mo sa sa ating what you call this, ating POS. At the same time, ang kagandahan kasi nito is that kung mag-update ka ng price sa POS, updated na rin yung price dito. Unlike kasi sa first method is that kung mag-update ka ng price or may pagbabago sa price list ng product ninyo, kailangan mong baguhin sa POS, kailangan mong baguhin sa WebK. Ganun lang yung doon, disadvantage doon if you're doing this type of method. But in this part, is siya, pag mag-change ka sa POS, mag-change din dito. So let's say, try natin i-change si Dr. Vita Boost Coffee. Boost Coffee. Magdagdag tayo ng image. Boost Coffee, where are you? Ayan. So this will boost your energy. Ayan natin na tag. Okay. Mas mabuti na walang tulog kaysa walang gising. Drink Boost Coffee now. Ayan. Tapos lagyan natin ng dagdagan natin ng product. Upload. Ano ba yung dadagdag natin dito? Ito na lang din. Same. Ah, ha, ha, ha. Sample lang naman to. Save. At dito is, saan yan? Close muna natin to. Refresh. Save. Tapos, yan. Ano ngayon? Boost Coffee, no? Buy now. Yan, di ba? So description, this will boost your energy. Mas mabuti na walang tulog kaysa walang gising. Drink Boost Coffee now. Ayan. So kita na agad. Yes, pwede video. Walang problema video. Dito lang yan sa Dito mo yan isi-set up lahat sa POS. So mas magandang gamitin itong method na to, yung second method na pinakita ko sa inyo. Kasi sa POS lang kayo mag-update. Update ng price, update ng image, yun, update ng description. At the same time, pagdadagdag ng video, nandun na siya lahat. Okay? Tapos ngayon is sa pag-update or pag-edit ng checkout natin is dito tayo sa section. At dito sa customize item detailed view, click mo yan. Ito yung nakikita ng mga customers natin. So kung meron kang variations, meron ganito. Pwede silang mag-select ng ibang variation ng product mo. Ayan. Tapos dito naman, this will be the description and the layout of pricing will be pwedeng ganito, layout 2 and layout 1. So explore nyo lang, no? Then product name, tapos the font size, pwede nating lakihan yung font size ng description para medyo readable naman siya sa mata ng ating customers. Height, okay? So left button, add to cart. Right button is buy now. Quantity, image, original price, countdown. Pwede tayo maglagay ng countdown. So text note, countdown, padding. Explore nyo lang tong na to, yung part na to. So center. Gawin yung center kasi tulad kanina, medyo mahirap siyang tingnan putol. Yeah. Show, zoom, and save. Voila. Pag mag-add tayo, let's say Boost Coffee, ito na siya. Yan. Malaki na yung natin, yung description. Tapos meron pang promotional ends. Okay, tanyo dito. Tapos dagdag tayo, add to cart, and yan, nasa cart na siya. Then, checkout. So, checkout form na lang ang kulang natin. Checkout view. Ito pala, palitan natin to ng kulay. So, kung ano yung brand na meron. Yan. Summary. Tapos, ito. Huwag kalimutan to sa added to cart text, ha. Add to cart. Or added. Added. Summary items and save. Explore natin ulit. Ayan. Ito na siya. Yung cards. Okay? So si Webcake, hindi lang siya pang landing page.
pwede niyo rin siyang gawin na pang